Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 681, Pagsakop sa Liangzhou, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Guru. Sa apprenticeship ng tatlong master, si Jing Zi ay agad na nakakuha ng maraming, mga disipulo, at sumigaw ng malakas sa ilalim ng lungsod. Nang makita ito ng maliliit na sekta na naakit ng tatlong malalaking sekta, agad silang nagpetisyon kay Jing Zi. Walang ibang paraan, kaya tinanggap din ni Jing Zi ang mga pinuno ng maliliit na sekta na iyon bilang mga disipulo. Sa puntong ito, ang 5 hanggang 600 disipulo ng sekta sa lungsod ng Liangzhou ay naging mga disipulo ni Jing Zi. Dahil espesyal ang sitwasyon ngayon at walang formal na apprenticeship ceremony, sabihin mo lang ito sa salita. Natigilan si Reyna Yayaw sa tabi niya. Ang sunod-sunod na mga kaganapan ngayon ay nagpabagsak sa kanyang pangunawa. Ang sekta na orihinal na mas mataas sa kanya ay hindi lamang nagmamadaling tumulong sa paglaban sa korte ng imperial, ngunit nagmamadali ring maging alagad ng isang taong mas bata sa kanila ng maraming taon. Ito ay napakabaliw. Sa palihim na pagtingin kay Jing Zi, umiling siya, mas naging curious siya tungkol sa kanya, ngunit galit na galit din siya nang maisip niya ang kasuklam-suklam na hitsura ni Jing Zi nang sadyang hindi niya sinabi sa kanya ang anuman. Sa oras na ito, ang mabibigat na regimentong kabalyero sa di kalayuan ay sumama sa 500 regiment noon at huminto halos 1 milya ang layo mula sa pader ng lungsod ng Liangzhou. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nila. Zir, ano ang dapat kong gawin? Si Liu Jinghong ay nasa Liangzhou ng maraming taon at kailangang pumunta sa larangan ng digmaan ng maraming beses sa isang taon. Siya ay hindi kailanman natakot, ngunit ngayon, siya ay natatakot. Hindi lamang dahil nahaharap siya sa isang rehimyento ng 5,000 mabibigat na kabalyero, kundi dahil nag-aalala siya sa kanila ngayon. Ikalimang kapatid na babae, ang mabibigat na regiment ng kabalyeryong ito ay hindi pa nakapunta sa Liangzhou. Curious na tanong ni Jing Zi. Tumango si Liu Jinghong. Sa tuwing sinasalakay ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ang Liangzhou, gusto lang nilang makakuha ng pagkain upang matulungan ang mga pastol sa Shalihei at iba pang lungsod sa kanlurang Xinjiang malapit sa Liangzhou na makaligtas sa taglamig. Ang Heavy Cavalry Regiment ay nakaistasyon sa Kadian, ang kabisera ng Western Xinjiang, sa buong taon, na napakalayo sa Liangzhou. Malayo, ang mga natamo ay mas malaki kaysa sa mga pagkalugi. At tuwing taglamig, ang Western Xinjiang ay mahuhulog sa mga kakulangan sa pagkain mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi sila handang mag-udyok ng digmaan sa taglamig maliban kung kailangan nila. Matapos marinig ito, sumimangot si Jing Zi at nag-analisa, para sa pagkain. Malinaw na imposible, dahil alam din nila na ang tunay na reserbang pagkain sa Liangzhou ay iyon lang, kaya ipinadala nila ang kalahati ng Heavy Cavalry Regiment, overqualified para magamit. Pagkatapos ay tumingin siya sa kapulungan, ang mabibigat na regiment ng kabalyero na nagsimulang sumulong sa isang pinag-isang bilis ay nagsabi, mula sa Kadian hanggang Liangzhou, kailangan nilang matulog sa bukas na hangin sa lahat ng paraan. Ang mahabang paglalakbay, kasama ang kakulangan ng pagkain, lohikal na pagsasalita, dapat silang pagod, ngunit sa pagtingin sa hitsura ng mga mabibigat na regiment ng mga kabalyero na ito, mukhang walang anumang problema sa bagay na ito. Tiningnan ito ni Liu Jinghong at tumango. Walang kakapusan sa pagkain, at hindi na kailangan ng pagkain. Hindi posibleng magsimula ng isang malawakang digmaan sa Angwo. Kung gayon, dapat ay mayroon silang lihim na motibo sa pagpunta dito sa oras na ito. May nahulaan na si Jing Zi, ngunit hindi siya sigurado. Lalong naging pangit ang mukha ni Reyna Yayaw sa tabi niya, dahil pakiramdam niya ay para lang sa kanya ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Dati, humingi lamang si Zhejiang ng pagkain sa Yayaw Kingdom at hindi kailanman nagkaroon ng interes sa kanilang bansa. Inatake ba niya sila sa pagkakataong ito, ganap na nagalit sa kanila, at naghanda upang sirain ang Yayaw Kingdom. Sa pag-iisip nito, mapait na ngumiti si Reyna Yayaw sa kanyang puso. Naisip ko na dahil ayaw ng Zhejiang Kingdom na magsimula ng digmaan sa taglamig, mabilis silang makipag-alyansa kay Angwo, ngunit sa huli, nangyari ito nang hindi man lang umaalis sa Liangzhou. Mali kaya ang pagnanais kong baguhin ang Yayaw Kingdom sa simula pa lang. Kung ang Yayaw Kingdom ay nawasak dahil sa kanyang sarili, siya ay magiging isang makasalanan sa mahabang panahon. Paano niya makikita ang kanyang mga ninuno? Guro, paano kung mamatay sila? Sa madaling salita, sila ay tinatawag na Heavy Cavalry Regiment, ngunit sa malupit, sila ay mga martial arts practitioner lamang sa una o ikalawang antas. Bumaba tayo kasama ang 5 o 600 disipulo ng sekta. Tiyak na makakalaban natin ang isa laban sa 3, at sa higit sa 2,000 Jinghong Cavalry, walang pagkakataong manalo. Marahil dahil naging disipulo pa lang siya, hindi na makapaghintay ang mga disipulo ng sekta na magpakitang gilas sa harap ni Jing Zi at nagboluntaryo. Sa oras na ito, sumulong ang mabibigat na regimentong kabalyerya, 100 hakbang lamang ang layo mula sa pader ng lungsod. Nang makita ang kanilang postura, agad na umiling si Jing Zi. Ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay nabubuhay sa reputasyon nito. Ito ay hindi lamang isang roving general. Ang kanilang porma sayon ay medyo partikular.
Matapos tumayo, ang mga kalasag na may taas na 1.5 tao ay itinayo sa unang 2 antas ng hanay, na sinundan ng malapitan ng mga kabalyerong may hawak na mahabang espada, ang mga ulo ng espada ay nakaharap palabas, na may malamig na liwanag. Sa dulo ng hanay ay mga hanay ng mga mamamana, na napapalibutan ng mabangis na apoy. Ang mga palaso na hawak ng mga mamamana ay nababalot ng isang layer ng pine tarpaulin, na handang bumaril ng mga rocket anumang oras. Tingnan na lang ang perpektong opensiba at depensibong porma sayon na ito, kahit na mas mataas ang martial arts ng mga alagad ng sekta na ito kaysa sa heavy cavalry regiment, kung padalos-dalos silang magpatuloy, tiyak na hindi sila makakatakas sa salitang, kamatayan. Sa oras na ito, may sumigaw sa ilalim ng pader ng lungsod, nandito ba si General Jinghong? Ang lalaking nagsalita ay mas maikli kaysa kay Chalmo, ngunit siya ay napakalakas din, na may mataba na mukha, at ang gintong bandila ay nakatayo sa kanyang katawan. Sa harap niya, pinalibutan siya ni Chalmo at ng ilan pang tao na nakasuot ng pangkalahatang baluti. Ang taong ito ay ang general ng Western Xinjiang Babo. Si Liu Jinghong ay humakbang pasulong. Itinaas ni Babo ang kanyang ulo at tumingin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, narinig ko ang pangalan ni General Jinghong sa Cadian. Ngayon na makilala ko siya ngayon, ang kanyang reputasyon ay talagang karapat-dapat. Mahinang sinabi ni Liu Jinghong, kung tama ang hula ko. Ito dapat ang sikat na General Babo sa kanlurang Xinjiang. Ngumiti si Babo at walang komentong tumango. Nagtataka ako kung bakit naglakbay si Babuan ng napakatagal kasama ang napakaraming mabibigat na regimen ng kabalyero dito. Si Liu Jinghong ay hindi gustong magsalita ng walang kaparirikan at direktang nagtanong. May gusto ka? Sino ang gusto mo? Sinulyapan ni Babo ang pader ng lungsod, at malabo niyang nakikita ang ilang gumagalaw na ulo. Bigla niyang nilunok ang mga salita na nasa kanyang mga labi, at pagkatapos ay sinabi, nandito ba si Reyna Yayaw? Matapos marinig ito, ang mukha ni Reyna Yayaw ay namutla sa isang swish na tunog. Mukhang maganda ang hula niya. Nagulat si Jingze kay Reyna Yayaw. Mali kaya ang hula niya. Sa oras na ito, tumayo na si Reyna Yayaw. Nang makita ni Babo ang mabituing mukha ni Reyna Yayaw, isang panunuyaang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Reyna Yayaw, nagpaplano ka bang magsimula ng digmaan sa ating bansang Xinjiang sa pamamagitan ng pangunguna sa iyong mga tropa sa isang palihim na pag-atake? Ang pagsalakay sa Liangzhou ay matagal ng pangkaraniwang pangyayari at hindi tataas sa antas sa pagitan ng mga bansa. Gayunpaman, si Reyna Yayaw ay gumawa ng palihim na pag-atake sa mga barbaro sa kanlurang Xinjiang at nagkusa na magdeklara ng digmaan. Itinikom ni Reyna Yayaw ang kanyang mga labi at walang sinabi, pinagdikit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kanyang laman. Reyna Yayaw, sa palagay ko ay dapat kang sumama sa amin at ipaliwanag ang lahat sa aming hari sa Cadian. Muling tumingin si Babo kay Reyna Yayaw, na may bakas ng kasakiman sa kanyang mga mata. General Babo. General Jinghong, ito ay isang bagay sa pagitan ng ating Western Xinjiang at Yayaw Kingdom. Mas mabuting huwag kang makialam, kung hindi, ang 5,000 mabibigat na regimen ng kabalyero sa ilalim ng aking pamumuno ay tiyak na sisira sa lungsod ng Liangzhou. Ibaba ang Liangzhou. Mga sigawan na parang bundok na umuungal at tsunami na umaalingaw-ngaw mula sa phalanx. Chapter 682, may mga unit din sa Yayaw Kingdom. Unang update mangyaring mag-subscribe. Sasama ako sa iyo. Sa oras na ito, ang Reyna, na matagal nang nanahimik, sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa madilim na mabibigat na regimen ng kabalyero sa ilalim ng lungsod, at sinabi sa malalim na boses. Bilang isang Reyna, hindi siya walang responsibilidad. Sa kanya nagsimula ang lahat. Kung siya ay naging pagong, hindi lamang ang buong lungsod ng Liangzhou ay ililibing sa ilalim niya, ngunit maging ang Yayaw Kingdom ay hindi makakatakas. Imbes na gawin ito, mas mabuting bumaba na siya. Reyna, huwag. Ang pinaka-nababalisa ay si Saint Yayaw, na nagmamadaling humakbang para hawakan ang kanyang kamay. Xuxia, kailangan kong umalis. Tinapik ni Reyna Yayaw ang kamay ni Saint Xuxia at mariing sinabi. Pagkatapos na nasa tabi ng Reyna sa loob ng maraming taon, alam din ni Xuxia na mahirap baguhin ang isip niya tungkol sa isang bagay na sigurado siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon, sasama ako sa iyo. Nakangiting umiling si Queen Yayaw at sinabi sa malalim na boses, kung ganito ang kalagayan ng haring ito, unang beses na akong nakapunta doon. At kung hindi ako makakabalik, ang Yayaw Kingdom ay aasa kay Xuxia mula ngayon, kaya hindi ka na makakasama sa akin. Reyna. Nang marinig ito, napuno ng luha ang mga mata ni Xuxia. Si Liu Jinghong ay hindi komportableng tumingin sa gilid. Bagamat gustong magpakasal ni Yayaw Nu, sa huling pagsusuri, tinulungan niya sila, at hindi niya matiis na panoorin itong lumabas. Gayunpaman, wala siyang sinabi para hikayatin siyang manatili. Bilang isang general ng isang lungsod, hindi niya isa sa panganib ang buhay ng mga tao sa lungsod para sa kawang gawa. Tiningnan ni Jingzi ang matatag na ugali ni Reyna Yayaw at lubos siyang hinangaan. Bilang isang normal na lalaki, paano niya natitiis na panoorin ang isang magandang babae na tumalon sa fire pit? Paano kung sasama ako kay Queen? Hindi. Sabay-sabay na sabi ng ilang tao sa pader ng lungsod.
Nagkatinginan ng ilang tao, at pagkatapos ay nagsalita muna si Reyna Yayaw, Mr. Jing, ang taong gusto nila ay ako, at ang paglalakbay na ito ay tiyak na isang sakuna. Bakit si Mr. Jing ay magsasapanganib? Sinabi rin ni Liu Jinghong, Zir, masyadong mapanganib. Hindi ka makakapunta. Sinabi rin ng ilang disipulo na katatapos lang tanggapin ni Jing Zi, Guru, hindi ka makakapunta. Kahit na ang Grandmaster ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa isang tao sa 5,000 mabibigat na regimen ng kabalyero. Ano pa, Jing Zi? Ayaw nilang mawala sa isang iglap ang master na nakilala lang nila. Ngumiti si Jing Zi at sinabi, ang Guo ay isang bansa ng kagandahang asal. Kung ang Reyna ay nasa Yaoyao Kingdom, tiyak na hindi ako makikialam. Ngunit ngayon siya ay nasa Liangzhou, nasa ilalim pa rin ng mga kamay ng aking ikalimang kapatid na babae. Kung ang Reyna ay ipapasa ng mag-isa, hindi lamang ang aking 5 kapatid na babae ang kasali. Ang mukha ng aking kapatid na babae ay kaiyahiya, at ang mukha ni Angwos. Bago pa man makapagsalita ang iba, nagpatuloy siya, mabilis akong tumingin at nalaman na ang pinakamataas na martial art sa mga regimen ng kabalyerya ay nasa 2 antas lamang, at hindi sila nagbabanta sa akin. Sumama ako sa Reyna, at nagsaya sila sa pakikipagayos. Kung may mali, maaari kong ibalik ang Reyna. Hindi ko matatalo ang napakaraming tao, ngunit kung gusto kong tumakbo pabalik. Para kay Liu, sino ang nakakaalam ng mga kakayahan ni Jing Zi? Si Jinghong at ang mga alagad ng sekta ay kumbinsido pa rin matapos itong marinig. Napangiti ng mahina si Reyna Yayaw, salamat Mr. Jing sa iyong pagmamalasakit, ngunit hindi na ito kailangan. Ayokong umutang ng anumang pabor sa iba. Higit pa rito, kahit na talagang tumakas ka, ang Liangzhou City ay agad na mawawasak, at ang pakinabang ay hindi katumbas ng pagkawala. Jing Zi ngunit umiling siya at sinabing, kailangang makinig sa akin ang Reyna sa pagkakataong ito. Bakit? Dahil may utang ka sa akin ngayon lang. Ngumiti si Jing Zi at sinabi, ang kondisyon ay gusto kong lumabas ng lungsod kasama ang Reyna. Saglit na natigilan si Reyna Yayaw. Hindi niya inaasahan na si Jing Zi ay magmumungkahi ng ganoong kondisyon. Natahimik siya saglit, at isang hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa kanyang puso. Nabalisa si Liu Jinghong at hinayla ng malakas ang kamay ni Jing Zi, Zir. Ikalimang kapatid na babae, dahil ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay isang beses na dumating sa Liangzhou, magkakaroon ng pangalawa at pangatlong beses sa hinaharap, kung pipiliin nilang makaligtas ba si Liangzhou sa pagkubkob. Nang makitang umiiling si Liu Jinghong, nagpatuloy si Jing Zi sa mahinang boses, kailangan kong ibalik ang 5th sister sa Jingzhou, at siguradong hindi na mag-aalala si 5th sister sa oras na iyon, tama ba? Tumango si Liu Jinghong. Sa halip na gawin ito, bakit hindi muna ako sumama kay Reyna Yayaw upang tingnan kung anong mga kondisyon mayroon si Wan Jiang? Kung hindi tayo makapag-usap, ibabalik ko ang Reyna, at pagkatapos ay turuan ko sila ng leksyon upang hindi na sila maglakas loob na salakayin muli ang Liangzhou. Kaya bamulong si Jing Zi sa tenga ni Liu Jinghong. Nakakatakot ang 5,000 Heavy Cavalry Regiment, ngunit sa huli ay laman at dugo pa rin sila at hindi makayanan ang pagsabog ng isang granada. Gayunpaman, nang dumating si Jing Zi sa Liangzhou, gumawa lamang siya ng ilang higanteng granada, na napakahina pa rin para harapin ang 5,000 tao. Kaya sinabi na lang niya kay Liu Jinghong na sa sandaling umalis sila, magpapadala siya ng mas maraming tao para gumawa ng daan-daang higanteng granada. Sa panahong iyon, hindi na dapat katakutan ang 5,000 mabibigat na regimen ng kabalyerya. Pagkaraang marinig ito, medyo nag-aalala pa rin si Liu Jinghong, Zir. Kung gayon dapat kang mag-ingat. Makakabalik ka ng maaga bukas ng umaga sa pinakahuli. Pagkatapos sabihin iyon, nakapagdesisyon na si Liu Jinghong at inipon ang lahat ng mga hilaw na materyales para ilunsad ang lahat ng kabalyerya. Mga higanteng granada, subukang gawin silang lahat bukas ng umaga. Hoy bumaba ka na dali, ano pang hinihintay mo? Naiinip na sigaw ni Chen Jiangchalmo nang makita niyang hindi pa rin kumikibo ang Reyna pagkatapos niyang pumayag. Kung hindi ka bababa, hahayaan kitang matikman ang lakas ng mga rockets. Sandali lang, paparating na. Sumigaw si Jing Zi, at pagkatapos ay tumingin kay Reyna Yayaw, Reyna, bumaba tayo dali. Tumingin sa kanya si Reyna Yayaw na may komplikadong mga mata, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi pa rin niya sinasabi ang mga salita, at nagbuntong hininga sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa pader ng lungsod. Ang kanyang mga pilikmata ay natatakpan ng isang layer ng tubig na ambon, at siya ay nakasimangot, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Mahigpit na sumunod si Jing Zi, hindi nakakalimutang sabihin kay Wang Fujun at sa iba pa, mga disipulo, sundin ang utos ng aking ikalimang kapatid na babae. Hindi magtatagal bago ako bumalik. Maging si Liu Jinghong ay sumang-ayon, kaya natural na hindi na sila nagsalita pa. At kung isa sa alang-alang ang Qinggong ni Jing Zi, talagang hindi mahirap tumakas. Si Jing Zi ay maaaring lumipad pababa sa pader ng lungsod kasama si Reyna Yayaw, ngunit iyon ay naglantad sa kanyang mga kasanayan sa Qinggong, kaya pinili niyang sundan si Reyna Yayaw at naglakad pababa. Bumukas ang gate ng lungsod at lumabas silang dalawa. Pagkatapos ay isinara ang tarangkahan ng lungsod, na pinananatiling nasa labas ang dalawang tao.
Dahil ang tarangkahan ng lungsod sa likod niya ay mahigpit na nakasara at ang mga kabalyerya sa kanyang harapan ay napapaligiran ng kadiliman, si Reyna Yayaw ay biglang nakaramdam ng takot sa kanyang puso at tumigil sa pagsulong. Sa oras na ito, lumapit si Jingzi sa kanya at nakangiting sinabi, Reyna, huwag kang matakot, lakad lang ito. Kung may panganib, ibabalik ko ang Reyna. Napaka-casual niyang sinabi, parang biro. Logically speaking, base sa pananaw ng Queen kay Jingzi, hindi siya dapat maniwala sa kanya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, pagkatapos marinig ang sinabi nito, nakaramdam siya ng matinding init sa kanyang puso. Tumanggaw siya at hindi na masyadong natakot. Nang makita si Reyna Yayaw na umalis sa lungsod, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng mabibigat na regimen ng kabalyero, lalo na si Babo, nang umisi. Ngunit nang makita nila ang isang gwapong binata na sumusunod sa Reyna, napawi ang kanilang mga ngiti at napakunot ang mga noo. Sino ka? Ako ang entourage ng Reyna. Ha! May mga eunuch din ng Yayaw Kingdom. Chapter 683 Umakyat ka rin. Ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Hindi maganda ang unang impresyon ni Chalmo kay Jingzi. Ang lalaking ganito ay puro provocation sa ibang lalaki. Kaya nang makita niya si Jingzi, pinona niya ang isang baka mula sa phalanx. Nang marinig niyang sinabi ni Jingzi ang entourage ng Reyna, ang unang naisip niya ay mga eunuch dahil sila ay nasa royal family ng Western Xinjiang. Maraming eunuch na nagsilbi sa royal harem. Siya ay naging masaya sa pag-iisip ng posibilidad na ito. Ito pala ay isang eunuch, no wonder. Kaya't lumingon siya at ipinaliwanag kay Babo, General Juan, ang lalaking ito ay isang beteng, naglilingkod sa Reyna. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinulyapan ang Reyna, nakaramdam ng kaunting inggit kay Jingzi, napakaswerte nitong maliit na beteng. Nang marinig ito ni Babo, tumanggaw siya bilang pagsang-ayon. Palibhas ay napagkakamalang isang eunuch, hindi nagpaliwanag si Jingzi, na mabuti, dahil nailigtas siya nito sa oras ng pagtatanong. Itali silang dalawa. Biglang utos ni Chalmo habang inaakay silang dalawa palapit sa phalanx. General, hindi naman kailangan na itali siya, di ba? Bakit hindi? Ang dahilan kung bakit bumababa ang ating Reyna sa Kadian upang makita ang iyong hari ng kanlurang Xinjiang, kaya panauhin siya. Maganda ang reputasyon ni Xinjiang at hindi maganda ang pakikitungo sa mga kilalang bisita. Magiging bastos ka ba? Malakas ang boses ni Jingzi, hindi lamang naririnig ni Babo at ng iba pang nasa malayo sa kampo, kundi pati na rin ni Liu Jinghong at iba pa sa pader ng lungsod. Agad na sinabi ni Liu Jinghong, General Babo, ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita? Napakunot ang noo ni Babo sa panghahamak. Sabi nga, ang isang general ay hindi susunod sa utos ng militar sa ibang bansa. Lumabas nga siya sa pagkakataong ito sa ilalim ng utos ng hari ng kanlurang Xinjiang, ngunit hindi ito para hulihin si Reyna Yayaw. Ang dahilan kung bakit niya hinayaan siyang bumaba ay talagang upang masiyahan ang kanyang makasariling pagnanasa. Hospitality. Kung maglakas loob kang palihim na umatake sa kanila, anong klaseng bisita ka? Gayunpaman, sa harap ni Liu Jinghong at iba pang mga taga-Angwo, hindi siya makalayo, kaya siya. Malamig na sinabi, Charmo, sino ang nagtanong sa iyo na umakyat at mangidnap ng mga tao? Ito ay isang kahihiyan sa ating Xinjiang Kingdom. Habang siya ay nahulog, isang magaspang na lalaki na nakatayo sa tabi ng pulang bandila na itinayo sa harap ni Babo ay galit na nagsabi, matapang na Chalmo, bumalik ka kaagad. Agad itong umakit ng apat na iba pang lalaking Chen sa paligid niya na nakasuot ng parehong pangkalahatang baluti bilang Chalmo. Mapapangiti. Kinagat ni Charmo ang kanyang mga ngipin at ikinuyom ang kanyang mga kamao, tumalikod at tinitigan si Jingzi, pagkatapos ay naglakad pabalik. Sa pagtingin sa eksenang ito, malamang na nahulaan ni Jingzi na ang pangalawang tao na samaway kay Chalmo ngayon ay dapat na isang kalahating general, at ang apat pa ay libong general. Ang kanilang relasyon kay Chalmo ay hindi magkakasuwato, dahil sa mga kapantay lamang ang pinakapurong puot. Isang landas ang binuksan sa gitna ng kampo. Ang matangkad at malakas na mabibigat na regimen ng kabalyero ay nakaupo sa likod ng matatayog na yaks, pinapanood sina Jingzi at Reyna Yayaw na naglalakad. Medyo natakot si Queen Yayaw noong una, ngunit tumalikod si Jingzi at ngumiti sa kanya, kusa siyang tumigil, at napakalapit sa kanya. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Reyna Yayaw. Ang dalawa sa kanila ay dumating sa Babo sa lahat ng paraan. Napatingin si Babo kay Jingzi at umiwas ng tingin. Marahil sa kanyang opinyon, si Jingzi ay isang maliit na betang na may kaunting pakiramdam ng pag-iral. Ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Reyna Yayaw, Reyna, dahil hindi mo iningatan ang pagkakaibigan sa ating Xinjiang Kingdom sa loob ng napakaraming taon, maaari ko lang hilingin sa iyo na sumama sa amin. Namilog ang mga mata ni Reyna Yayaw, General Babo, maaari akong sumama sa iyo sa Kadian, ngunit dapat mong ipangako sa akin na hindi mo ipapahiya ang mga tao sa Yayaw Kingdom sa panahong ito. Haha, dapat nating hintayin hanggang sa pumunta ang Reyna sa Kadian upang pag-usapan ang bagay na ito sa ating hari. Hindi makakapagdesisyon ng general na ito. Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway niya ang kanyang kamay, bundok. Pagkatapos, isang kabalyero ang humila ng isang matataas na yak na nakasuot ng baluti at lumapit sa kanila. Reyna, walang karwahe ang ating heavy cavalry regiment,
kaya kailangan nating hilingin sa Reyna na sumakay ng yak. Habang sinasabi niya ito, bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Babo. Ang 5,000 mabigat na regiment ng kabalyero ay dumating ng buong bilis mula sa Cadian. Totoong hindi sila nagdala ng karwahe. Ang koponan ay may ilang mga flatbed truck sa dulo, ngunit sila ay puno ng mga tolda at ito ay hindi praktikal na umupo sa alinman sa mga ito. Sa makatuwid, ang yaks ang naging unang pagpipilian. Nang marinig ito, kinagat ng Reyna ang kanyang labi, at may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Bilang isang Reyna, palagi siyang pinaglilingkuran ng mga katulong kapag naglalakbay. Bukod dito, hindi niya alam ang martial arts, kaya mahirap sumakay sa karwahe, hindi banggitin ang yak, na mas mataas kaysa sa karwahe. Nakatayo siya doon, medyo nakakaawa ang kanyang payat na figure. Ano ang problema, Reyna? Tinapik ni Babo ang kanyang noo at nakangiting sinabi, nakalimutan ko na ang Reyna ay hindi marunong martial arts, kaya hindi siya makabangon, hindi ba? Kung hindi, tutulungan ko ang Reyna na makasakay sa yak. Nagdulot ng kaguluhan ang mga salitang ito. Nagtawanan ang mga kawal sa paligid, at talagang gustong bumaban ni Babo. Si Reyna Yayaw ay nahihiya at nagalit. Sa oras na ito, isang pares ng malalaking kamay ang dumampi sa kanyang baywang. Si Queen Yayaw ay likas na iniunat ang kanyang kamay upang tapikin, at narinig ang isang pamilyar na boses sa kanyang tainga, narito ako upang tulungan ka. Sa isang iglap, nawala lahat ng pagkabalisa at kaba niya. Kung isang tao lang ang makakatulong sa kanya, si Yak, sa pagitan ng Babo at Jingzi, mas gusto niya si Jingzi. Hindi, maaari lang itong si Jingzi. Kung saan siya nagsimula, ang payat na baywang ni Reyna Yayaw ay napakalambot, ngunit walang intensyon si Jingzi na maramdaman iyon. Sa kaunting puwersa, itinulak niya si Reyna Yayaw pataas. Nang binawi niya ang kanyang kamay, sa hindi inaasahang pagkakataon, iniunat ni Reyna Yayaw ang kanyang kamay, tumingin sa kanya, at same time na sinabi, lumapit ka rin. Medyo nagulat si Jingzi. Sa kanyang impresyon, kailan nagkusa ang Reyna, na palaging malamig ang pakikitungo sa kanya. Ngunit pagkatapos ng sandaling pag-isipan iyon, gumaan ang pakiramdam niya. Siya ay isang babae pagkatapos ng lahat, at siya ay natakot pagkatapos ng lahat sa kampo ng napakaraming hindi pamilyar na mabibigat na regiment ng kabalyero. Hindi siya nagpakita ng anumang pagpapanggap. Hinawakan niya ang kamay ng Reyna na parang pipilitin, ngunit sa katunayan, nang hindi gumamit ng anumang puwersa, tumalon siya sa likod ng yak at umupo sa likuran ni Reyna Yayaw. Nang makita si Jingzi na nakaupo kung saan siya dapat naruroon, galit na galit si Babo. Sabi nga sa kasabihan, hindi magaling na general ang 1,000 general na ayaw maging half general. Nanguna si Chalmo sa pagkakataong ito dahil gusto niyang gumawa ng meritorious service sa harap ni Babo. Dahil dito, napag-alitan siya ni Babo, at medyo natakot siya. Nang makitang hindi nasisiyahan si Babo, naramdaman niyang dumating na ang kanyang pagkakataon, at agad siyang nilapitan at sinabing, General Juan, isang baiting lang iyon. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha niya ang 3 martial arts secret books mula sa kanyang armor, na parang nag-aalok ng mga kayamanan. Inabot niya ito, Wan Jiang, tingnan mo. Ano ito? Kinuha ito ni Babo nang may bahagyang hinala, at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pabalat, siya bang martial arts secret book. Pagtingin niya sa ibaba, mas lalo siyang naging bukas. Napatikip ang kanyang bibig, Wang Fengling martial arts secrets at Xianmen martial arts secrets. Oo, Wan Jiang. Mabilis na iniulat ni Charmo ang kanyang ginawa. Oo nga, pinuri siya ni Babu pagkatapos makinig, Charmo, maganda ang ginawa mo. Pagbalik ko sa Kaidan, kukunin ko ang credit para sa iyo. Salamat, General Wan. Nang makita si Charmo na nakangiting parang aso, si Banjang at ang iba pang 4 na general ay pawang nagpapakita ng pagkasuklam. Halika rito, maghanda ng mga palaso. Nang walang babala, biglang nag-utos si Babo, at ang lahat ng mga mamamana sa likod ng kampo ay naglabas ng kanilang mga busog at nagkarga ng mga palaso, na tumututok sa pader ng lungsod ng Liangzhou. Kabanata 684 na nandito lang ako, pakibigay sa akin ang iyong buwanang tiket. Nagulat si Jingzi sa eksenang nasa harapan ko. Nagulat din ang lahat sa pader ng lungsod. Mula nang hilingin ni Babo kay Reyna Yayaw na bumaba sa pangalan, naisip ng lahat na dumating siya kasama ang mabibigat na regiment ng kabalyero para lamang salakayin sila ni Reyna Yayaw. Paano nila naiisip na si Reyna Yayaw ay nakababa na, at nagpadala pa rin siya ng mga tao upang bumaril ng mga palaso. Agad na inayos ni Jingzi ang kanyang kalagayan, tumalikod at nag-aalinlangan na nagtanong, bumaba na si General Babo at ang Reyna, bakit ka pa nag-uutos na magpaputok ng mga palaso? Sinulyapan siya ni Babo at walang sinabi. You damn eunuch, what qualifications do you have to talk to our generals? Maniwala ka man o hindi, babarilan kita hanggang mamatay bago iputok ng mamamana ang kanyang palaso. Si Chalmo ay naiinis na ngayon kay Jingzi at gustong magalit. Kung balatan mo siya ng buhay, siguradong papagalitan mo siya kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Hindi ako naniniwala. Seryosong sagot ni Jingzi. Charmo, hindi natatakot sa iyo ang mga eunuch, haha. Charmo, mas mabuting sabihin mo na lang. Hahaha Charmo, bilasan mo barilin mo yung eunuch. Dahil nagboluntaryo si Chalmo na mamuno, hindi natuwa ang iba pang libong general.
Nang makitang muli siyang nagbigay ng kontribusyon, mas lumakas ang kanilang pakiramdam ng krisis. Nais nilang magpakatanga si Charmo. Nang makita nila ang pagkakataong ito, natural na gusto nilang pagtawanan siya. Ano ba? Galit na galit si Chalmo, inabot niya ang espada. Shut up, everyone! Galit na sigaw ni Babo, at tumigil ang kamay ni Charmo, ngunit nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata, at hindi na niya mabilang na beses na tinadtad si Jingzi sa kanyang puso. Noon lang seryosong tumingin si Babo kay Jingzi. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang pagsasalita ng batang eunuch. Hindi niya lang alam kung matigas ba talaga siya o nagpapanggap lang na tanga. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Liu Jinghong sa pader ng lungsod, General Babo, ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Babo at sumagot, ibig kong sabihin, gusto mo ng mga tao. Gusto mo ng mga tao. Nagalit at nabigla si Liu Jinghong. Pagtingin kay Reyna Yayaw na nakaupo sa yak, nakaramdam siya ng sobrang hindi komportable. Nais niyang siya na ang nakaupo ngayon, dahil si Jingzi ay nakaupo sa likuran niya. Umalis na si Reyna Yayaw ayon sa gusto mo, sino pa ang gusto mo? Sa pagsasalita tungkol dito, biglang sinabi ni Liu Jinghong na may matalim na tingin sa kanyang mga mata, posible bang gusto ni General Baboan na sumama ako sa iyo? Tiningnan ni Babo ang magandang mukha ni Liu Jinghong, na hindi gaanong maganda kaysa kay Reyna Yayaw, at hinahangad pa rin niya ito, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin, isipin. Bagamat mas mataas ang katayuan ni Reyna Yayaw kaysa kay General Liu Jinghong, ibang-iba ang kapangyarihan sa likod nila. Naglakas loob siyang saktan ang kaharian ng Yayaw, ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Angguo sa lahat ng paraan. Kaya tumanggi siya, General Jinghong, mayroon ka bang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Jingzi sa lungsod? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lamang ang mga tao sa pader ng lungsod ang natigilan, kundi pati si Jingzi, na hindi kalayuan sa Babo. Natigilan silang lahat. Narito ang general na ito para lamang kay Jingzi. Paano kung hindi kita ibigay? Mga mamamana, sindihan mo ang apoy. Sa utos, pinaputok ng mga mamamana ang kanilang mahahabang palaso na nakabalot sa pine tarpaulin. Lumapit sa apoy, sindihan ito, at muling iguhit ang pana. Ang Western Xinjiang ay hindi lamang mayaman sa mga baka, tupa at bulak, kundi pati na rin ng pine oil. Ang natatanging paraan ng pagkubkob ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay ang pag-atake sa lungsod gamit ang mga pine oil rocket sa simula. Matapos magpaputok ng libu-libong mga rocket, ang pader ng lungsod ay isa ng dagat ng apoy. Ilan pa ang naroon? May lakas ba ang mga tao na bantayan ang gate ng lungsod? Kahit ang Jinghong Iron Cavalry ay hindi mapigilan ng rocket. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay napagpasyahan ni Jingzi na tama ang dati niyang hula. Ang mga Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment na ito ay dumating para lamang sa kanya, at si Queen Yayaw ay higit na katulad ng kanyang karagdagan. Gayunpaman, ang medyo hindi inaasahan ni Babo ay naisip niya na sa sandaling ihanda ng mga mamamana ang kanilang mga rocket, ang mga tao sa pader ng lungsod ay matatakot, ngunit lumabas na ang mga bakal na kabalyero na pinamumunuan ni Liu Jinghong ay hindi nagpakita ng anumang takot. Ni hindi niya ginalaw ang katawan niya. Ito ba ay ang kapangyarihan ng Jinghong Iron Cavalry? Sa oras na ito, 3 pang ulo ang lumabas mula sa pader ng lungsod. Nakilala sila ni Babo sa isang sulyap lang. Sila ang mga pinuno ng 3 pinakamalaking sekta sa Liangzhou City. Pagkatapos ng lahat, si Liangzhou ay nakikipaglaban kay Zhejiang sa loob ng maraming taon, at ang sitwasyon sa lungsod ay hindi niya alam. Isaisip ito kung maaga ka pa. General Babo, kung pipilitin mong salakayin ang lungsod, tiyak na hindi ka magiging kalaban ng Liangzhou City. Ngunit naisip mo na ba na hanggat ng ahas kang bumaril ng mga palaso, hindi ka lamang magiging kaaway ng Liangzhou, kundi pati na rin ang lahat ng mga angkan ng Angguo. Ang pinto ay ang kalaban. Ang dahilan kung bakit nang ahas si Zhejiang na salakayin ang Liangzhou, o isang araw ay nangangahas na salakayin ng Angguo, ay dahil ang Angguo sect ay hindi nakikialam sa mga gawain ng korte. Kung personal na mapupunta ang Angguo sect, how dare they in Western Xinjiang? Ang lahat ng mabibigat na regimen ng kabalyerya sa kanlurang Xinjiang ay umabot lamang sa 10,000 katao, ngunit gaano karaming mga tao ang pinagsama-sama ng lahat ng mga sekta sa Angguo. Hindi pa banggitin ang kanilang Zhejiang Kingdom, kahit ang pinakamakapangyarihang Southern Qi ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang kaaway ng sekta ni Angguo. Hindi lang ito pinag-isipan ni Babo, masaya lang siya sa pagkuha ng martial arts secret book. Ngayon isipin ito, hindi ito ang kaso. Bakit ang sekta na hindi kailanman nakialam sa mga gawain ng korte ay napakadaling ibigay ang sarili nitong martial arts secret book? At ngayon, ang 3 pangunahing sekta na ito ay lumitaw sa pader ng lungsod upang hamanin ang isa't isa. Dapat may tinatagong sikreto sa likod nila. Bago niya maintindihan, nagpatuloy si Wang Fujun, kung manggahas kang maging walang galang sa aming pinuno ng martial arts, aatakihin ka ng lahat ng mga sekta sa Angguo, kabilang ang 4 na pangunahing sekta. Ang dahilan kung bakit hindi lang ginawa ni Wang Fujun at ng iba pa ang dahilan kung bakit siya lumabas upang ipahayag ang kanyang posisyon ay dahil si Jingzi ang nagkusa na umalis sa lungsod ngayon lang at walang nakakakilala sa kanya sa lungsod. Ibang-iba ito sa paghiling sa kanya ni Babo na lumabas sa pangalan.
Dahil naglakas loob silang palabasin si Jingzi, dapat nilang maunawaan ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Pagkasabi nito ay lalong naguluhan si Babo. Ang misyon na natanggap niya sa oras na iyon ay pumunta sa Liangzhou upang humingi ng isang tao mula kay Liu Jinghong. Ang lalaking ito ay tinawag na Jingzi, na nakababatang kapatid ni Liu Jinghong. Narinig din niya na ang pinakamalaking kahirapan sa gawaing ito ay ang pagkakaroon ni Liu Jinghong ng napakagandang relasyon sa kanyang nakababatang kapatid at hindi madaling ibigay ang mga tao. Sa makatuwid, pinamunuan niya ang isang rehimyento ng 5,000 mabibigat na kabalyero, pangunahin upang takutin at pantulong sa pag-atake sa lungsod, na may layuning dalhin si Jingzi palayo. Ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang pressure mula sa 3 sekta. Bagamat ang lahat ng mga sekta sa lungsod ng Liangzhou ay umabot lamang sa 5 o 600 tao, hindi sila katugma sa kanila. Ngunit lahat ng mga sekta sa Angguo na sinabi ni Wang Fujun. Bigyan si Ba hindi siya mangangahas na saktan si Bu kahit may 10,000 lakas ng loob. Ngunit ang pangunahing punto ay ang lahat ng ito ay hindi naaayon sa kaalaman ni Babo. Paano makakatulong ang Angguo sect sa korte? At paano sila magiging mga kaaway ng Zhejiang para lamang sa isang tao? Anuman ang iba, ang 4 na pangunahing sekta ng Angguo ay makapangyarihang mga nilalang na kahit ang maharlikang pamilya ng Angguo ay hindi pagbigyan. Sasalakayin nila sila para lamang sa isang tao. Habang pinag-iisipan ito ni Babo, mas lalo siyang nakaramdam ng kalokohan. Malaki ang posibilidad na ang mga sekta ng Liangzhou na ito ay sadyang nagsabi nito sa ilalim ng tagubili ni Liu Jinghong, para protektahan ang kanyang kapatid, tama ba? Habang pinag-iisipan ito ni Babo, mas iniisip niya iyon, kaya napangiti siya. Huwag magsalita ng walang kaparikan, kung hindi mo ibibigay si Jingzi, bibitawan ko kaagad ang mga palaso. Pagkatapos, ang lahat ng nagliliyab na mga rocket sa mga kamay ng mga mamamana ay itinaas, at ang paghaharap ay naging lubhang seryoso. Hindi na kailangan, nandito lang ako. Sa oras na ito, isang tamad na boses ang tumunog sa tabi ni Babo. Chapter 685, How to Prove That I Am Me, humihingi ulit ng monthly votes. Matapos sabihin ang huling pangungusap, hindi nakababa si Babo sa tigre. Iniisip niya kung ano ang susunod niyang gagawin kung talagang tumanggi ang kalaban na makipagkaibigan sa kanya. Bagamat kilala si Liu Jinghong sa Angguo, ang kanyang prestihiyo ay pangunahing makikita sa korte. Hindi siya naniniwala na ang lahat ng sekta sa Angguo ay magiging kaaway ng Zhejiang para lamang sa nakababatang kapatid ni Liu Jinghong. Gayunpaman, kung ilulunsad ang rocket, hindi maiiwasan ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng Zhejiang at Angguo bagamat may nagsisiguro sa kanila bago umalis na kung sumiklab ang isang buong digmaan, kikilos siya ng maaga at hindi matatakot si Angguo, ngunit ayaw pa rin ni Babo na makipagsapalaran dahil sa desperasyon. Kung ang taong iyon ay gustong lumaban, hayaan siyang lumaban sa loob ng kanyang sarili muna, at umani ng mga benepisyo. Mahusay sila sa ganitong uri ng bagay sa Zhejiang, ngunit ayaw nilang maging kasangkapan ng paghihimagsik ng taong iyon. Lalo na ang posibilidad na makasakit ng ibang sekta, sumakit ang ulo ni Babo sa kaiisip lang. Sa kalagitnaan ng pagkapatas, bigla siyang nakarinig ng hindi inaasahang tugon mula sa kanyang tabi. Nandito lang ako. Kasunod ng boses, sa wakas ay natukoy ni Babo na ang taong nagsasalita ay ang maliit na betang na nakahawak kay Reyna Yayaw sa kanyang mga bisig. Bago pa man siya makapagsalita, pinagalitan ni Charmo, naghahanap ka ng kamatayan, hindi ba? Bakit ka nakaharang kapag nag-uusap ang ating mga general? Hindi mo ba siya kayang saksakin? Hindi. Kung ganoon, sinong masasaksak ko? Hindi ka maaaring mandayin ng sinuman. O sige, hindi naman kita lalikoan. Pagkatapos magsalita ni Chalmo, habang iniisip niya ito, mas naramdaman niyang may mali. Bakit parang ang awkward nito? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tumahimik ka. Nagalit si Babo. Naiinis na siya, pero patuloy pa rin ang pag-ungol ni Charmo sa tenga niya. Sinabi niya sa kalahating general sa tabi niya, ibaba mo si Charmo, ayaw siyang makita ng labor at management ngayon. Oo, General 1. Matagal na ring ayaw ng half-general kay Charmo, kaya natural na hindi niya palalampasan ang ganoong pagkakataon. Sa magandang pagkakataong ito, nagmura siya ng ilang salita at isinantibi si Chalmo. Ano ang sinabi mo? Pagkatapos ay tumingin si Babo kay Jingzi at nagtanong. Matagal na niyang naramdaman na may mali kay Jingzi. How dare a eunuch dare to confront Charmo so calmly? Dapat ba akong tumigil sa pakikialam? Natigilan si Babo saglit at marahas na sinabi, sasabihin ko muna. Nako, sabi ko hindi na kailangang sumigaw. Ako ang taong hinahanap mo, Jingzi. Ikaw ba si Jingzi? Tiningnan siya ni Babo pataas at pababa, umiling at sinabing, hindi ba't isa kang beteng? Paano ka magiging Jingzi? O beteng si Jingzi? Ang gawain na natanggap niya ay gamitin ang anumang dapat ibalik ng kapatid ni Liu Jinghong sa Kadian sa anumang paraan. Kung sino si Jingzi, hindi alam ni Babo. Ngunit, ang nakababatang kapatid ni Liu Jinghong ay hindi maaaring maging isang eunuch, tama ba? Hindi ako, wala pa, huwag kang magsalita ng kalokohan. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, hindi niya nakalimutang idagdag sa kanyang puso, kayo ang mga beteng. Kung wala ka ngayon, dapat ikaw ang eunuch sa hinaharap.
Hindi ko sinabing ako ay isang eunuch. Sa hindi kalayuan, malabo na maririnig ng isa si Semi-General Chalmo na pinapagalitan siya. Hindi nabawasan ang hinala sa mukha ni Babo, bagkus ay naging seryoso. Tinitigan niya si Jingzi at nagpatuloy, paano mo mapapatunayan na ikaw si Jingzi? Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Jingzi sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng mahirap na problema ng, kung paano patunayan na ako, ay nagtanong, kung gayon paano mo mapapatunayan na ako ay hindi ako? Bakit ko papatunayan? Kung sino man ang mag-aalinlangan, kailangan mong patunayan. Kung kaya mong patunayan na hindi ako, gagawin ko. Hindi ako. Pero kung hindi mo mapatunayan na hindi ako, patunayan mo na ako. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jingzi, bakit? Dahil hiniling ng hari ng Jin kay Babo Wan na arestuhin ako sa hinaharap, hindi man lang niya ako binigyan ng larawan, tama ba? Hindi. Sabi ni Babo ng maayos, at natapos. Noon lang niya napagtanto na may mali, at tumingin kay Jingzi na may gulat sa kanyang mga mata. Ang kanyang reaksyon ay nahulog sa mga mata ni Jingzi, na nagpapatunay sa kanyang dati ng hinala, at nakangiting sinabi niya, mukhang masyadong incompetent si Haring Jin. Hindi lang niya sinabi kay General Babo Wan kung ano ang hitsura ko, hindi man lang niya sinabi sa akin ang tunay kong pagkatao. Ikaw, General Babo, sa tingin mo ay dahil doon. Dahil natatakot siya na pagkatapos sabihin sa iyo na kaya kong katawanin ang lahat ng sekta sa Angwo, wala kang lakas ng loob na pumunta rito para mahuli ako. Kung ikaw, hipyuhan mo ako, ito ay magiging katulad ng paggawa ng isang kaaway ng buong sekta ng Angwo. Makapangyarihan ang Heavy Cavalry Regiment, pero sa tingin mo ba mas makapangyarihan sila sa lahat ng sekta? Nang Angwo pinagsama. Hindi pa rin siya kontento, at iniisip na niya kung paano tuturuan ng leksyon si Jingzi sa pagbabalik, kaya natakot siyang pakinggan siya ni Babo at palayain siya. Sa paghusga sa kaguluhang ekspresyon ngayon ni Babo, posible talaga, kaya idinagdag niya, Wan Jiang, nagsisinungaling siya. At kinakatawan niya ang lahat ng sekta sa Angwo. Kaya ba niyang katawanin si Tung Tiankei? Ito ay kasinungalingan sa unang tingin. Matapos marinig ito, naramdaman ni Babo na nagising siya mula sa isang panaginip. Si Tung Tiankei ang trump card sa kamay ni Haring Jin, at iniutos ni Haring Jin na arestuhin siya dahil may sama ng loob ito sa kanya, kaya paano siya pakikinggan ni Tung Tiankei? Mukhang sinungaling talaga siya. At kahit na hindi karaniwan ang kanyang pagkakakilanlan, ang pag-aresto sa kanya ay utos ng hari, at hindi niya ito malalabag, kaya mabangis na sinabi ni Babo, ikaw ba talaga si Jingzi? Totoo naman. Ipinagmamalaki ni Jingzi ang kanyang ulo, naramdaman sa kanyang puso na naisip ko na kung malaman ng lalaking ito kung sino siya, tiyak na pakakawalan niya ako. Ngunit pagkatapos matanggap ang sumasang-ayon na tugon, ikinaway ni Babo ang kanyang kamay at sinabing, okay, dahil ikaw si Jingzi, sumama ka sa akin. Punta tayo doon. Gusto ka ring makita ng hari. Pagkasabi nito, hindi niya nakalimutang sabihin sa kanyang mga nasasakupan, halika rito, protektahan mo si Mr. Jing. Sinulyapan siya ni Babo na nakakunot ang noo, at sinabi sa general, tingnan mo si Charmo, huwag mo siyang lapitan. Oo, makatitiyak si General Wan, magkakaroon ng general, at hindi na namin hahayaan pang muli si Charmo. Kalahating hakbang pasulong. Nakuha ng general ang utos at labis na nasa sabik. Sumunod, pinatay ng mga mamamana ang mga rocket, at ang lahat ng mabibigat na regiment ng kabalyero ay tumalikod at sumugod patungo sa tapat ng direksyon ng Liangzhou City sa utos ni Babo. Ang Mount Yak ni na Jingzi at Queen Yaoyao ay napalibutan sa gitna ng kampo, na dahan-daang umuusad. Dahil malubak ang daan, hindi maiwasang magkaroon ng madalas na malapit na pakikipag-ugnayan si Jingzi kay Reyna Yaoyao, naaamoy ang kanyang kakaibang halimuyak, at ang pagtingin sa kanyang leeg at mga earlobe, na unti-unting nagiging pula, ay may espesyal na lasa. Nang makita ang mabibigat na regiment ng kabalyero na papalayo, ang tatlong pinuno ay tumingin kay Liu Jinghong at nag-aalalang nagtanong, General Jinghong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano kung lahat tayo ay lihim na sumunod sa kanila at atakihin sila sa gabi? Bagamat nag-aalala rin si Liu Jinghong, pinili pa rin niyang maniwala kay Jingzi, umiling-iling at sinabing, hindi na kailangan. Tahimik lang na sinabi ni Zier sa akin ang kanyang plano, at dapat ay bumalik na siya bukas ng umaga. Lahat ng mga ulo, mangyaring isama mo ako disipulo, babalik ako at magpapahinga para sa gabi. Kakailanganin kitang bumalik upang tulungan ako bukas ng umaga. Hindi na nagpindot si Wang Fujun at ang iba pa, at lahat sila ay umatras. Hindi tumigil si Liu Jinghong at agad na bumalik para maghanda ng mga granada. Kabanata 686 na kabanata 673 babae at isang drama, Happy Lantern Festival. Angwo, Jingzhou City. Kahit na ang Jingzhou ay hindi kasing tuyo at lamig gaya ng Liangzhou at Jingxi sa ika-12 buwan ng buwan, ang malamig na hangin na may halong ambon na umiihip sa hangin ay nagpapanginig pa rin sa mga tao. Kung ikukumpara noong umalis si Jingzi noong isang buwan, hindi nabawasan ang bilang ng mga naglalakad sa mga lansangan ng Jingzhou City dahil sa malamig na panahon. Sa kabaligtaran, ang mga naglalakad sa mga lansangan ay abala sa oras na ito, at maraming mga tao ang tumatakbo pasulong, nagsasalita. May binulong pa si Lee.
Bilasan mo, hindi mo makukuha kung huli kang pupunta. So paano kung hindi mo makuha? Anyway, sasabihin ulit ni Wen Xiang Julie mamaya. Mamaya. Ngumisi ang lalaki, ako ngayon gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari kina President Jing at Long Audi ng Kunlun Sect. Maaari ka bang maghintay hanggang gabi? O bakit? Hindi. Kanina pa ako naghihintay, konting oras pa ba? Dahil hindi ka nagmamadali, bakit ka nagsimulang tumakbo? Bueno, hindi ko gustong makita ang mga resulta, pangunahin itong suportahan ang gawaing pahayagan ni Pangulong Jing. Habang nagsasalita siya, isang grupo ng mga tao ang tumakbo. Pag-aangat ng isang layer ng alikabok sa lupa, kumukulo. Maya-maya, siksikan na sa mga tao ang pinto ng Wenxiang Residence. Dahil ang opisina ng pahayagan ng Dawn ay nasa tamang landas, ang oras para sa pagbebenta ng mga pahayagan sa umaga ay naayos na, at maraming tapat na tagahanga ng pahayagan ang nalinang sa Jingzhou. Sa tuwing may ilalabas na bagong isyu ng pahayagan, lalabas ang ganitong bagay sa labas ng pintuan ng Wenxiangju. Isang malaking pulutong ng mga tao. Nakasanayan na ito ng mga taga-Jingzhou. Maaga pa sa oras na ito, at hindi pa nagbubukas ng pinto ang Wenxiang Residence, ngunit hindi ito nakaapekto sa interes ng mga tao, at lahat sila ay nagsimulang magbulungan doon. Sa tingin mo ba ay mananalo si President Jing? Oo, ang pahayagan ay kay President Jing. Sa tingin mo ba ay mananalo siya? Ba, totoo na ang pahayagan ay kay President Jing, ngunit ang mga ulat sa pahayagan ay totoo lahat. Kung si Pangulong Jing ay hindi mananalo sa totoong mga bagay, paano magsulat ang pahayagan na siya ay mananalo? Iyan ay may katuturan, at narinig ko na ang Kunlun Sect ay nasa Kunlun County din tulad ng Kunlun Mirror, at maaari itong ituring bilang isang matatag na sekta. Oo, ang kanyang lakas ay hindi mahina. Bilang isang disipulo ng Kunlun Sect, si Long Audi ay dapat na napakalakas sa martial arts. Noong si President Jing ay nasa Jingzhou dati, hindi ko nabalitaan na marunong siya ng martial arts, paano siya magiging presidente? Haha, anong alam mo? Hindi tanga si President Jing. Kung hindi niya alam ang martial arts, maglalakas loob ba siyang mag-volunteer na lumaban sa entablado? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Presidente Jing ay dapat na nagtatago ng kanyang lakas at naghahanda na gumawa ng splash at manalo sa martial arts leader sa pagkakataong ito. Lumalabas na kahit na si Jingzi ay nasa Jingxi, isusulat niya kung ano ang nangyayari sa Jingxi sa takdang panahon, at pagkatapos ay gagamit ng mga lumilipad na kalapati upang magpadala ng mga liham pabalik sa The Newspaper Office para magamit bilang material. Nang hindi siya malaya, ang panauhin ng prinsipe na si Feng Lianro ay kumilos bilang isang reporter at tinulungan siyang isulat ito. Gayunpaman, dahil medyo abala ako sa Jingxi, hindi real-time ang sinusulat ko. Bilang karagdagan, kailangan itong may padala sa pamamagitan ng mga lumilipad na kalapati. Matapos makumplito ang paghahatid, dapat itong suriin ng palasyo bago ito dalhin sa tanggapan ng pahayagan para sa muling pag-edit, paglilimbag at pamamahagi. Sa makatuwid, nang manalo si Jingzi bilang pinuno ng alyansa ng martial arts at lumipat na sa Liangzhou, ang ulat ng pahayagan ng Dawn tungkol sa kompetisyon sa martial arts ay umusad lamang hanggang sa showdown nina Jingzi at Long Audi. At bagamat sinasabing si Chen Jianan ang editor-in-chief at siya ang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon ng The Newspaper, sa katunayan, ang pangunahing direksyon ng pahayagan ay kontrolado ni Zhu Xining, dahil binigyan siya ni Jingzi ng mga tagubilin bago umalis, at kung ito man ay opisyal na posisyon ni Zhu Xining o sila ni Jingzi, dahil sa kanyang relasyon, lahat ay kumbinsido sa opisina. Bilang babae ni Jingzi, ganap na naunawaan ni Zhu Xining ang diwa ng sirang kabanata. Nang may lathala ang huling isyu ng pahayagan, natanggap na niya ang liham mula kay Jingzi na tinatalo si Long Audi, ngunit sadyang hinayaan niyang madulash ito sa huli. Nabaliw ito sa lahat. Sa oras na ito, Wenxiang Residence, ikalawang palapag. Bago umalis si Jingzi, ang wing room sa sulok ng ikalawang palapag malapit sa kalye ay naging eksklusibong silid ni Zhang Xiaoyu, kung saan kadalasan ay maaari siyang mag-uri ng mga account o magpahinga. Mas maraming tao sa ibaba kaysa sa huling pagkakataon. Oo, tingnan mo ang sitwasyon. Natatakot ako na ang libong pahayagan na inilimbag sa pagkakataong ito ay hindi sapat para ibenta. Mukhang nandito silang lahat para sa kompetisyon ng Young Master. Talaga, sa tingin ko, posibleng pumunta siya dito para sa Red Mansion. Tama ka ba? Oh, si Yu Xiangrong ay palaging tahimik. Bagamat mas magaling na siya ngayon kaysa dati, tinitingnan niya siya ngayon. Ang mga pulutong ng mga tao sa ibaba ay nakahiga sa mesa na tulala, nakikinig sa kanilang mga talakayan tungkol kay President Jing. Matapos biglang tanungin, siya ay bumalik sa kanyang katinoan, bahagyang ibinuka ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang mahinang, "Oh," at pagkatapos ay sinabi pagkatapos ng ilang sandali, "Siguro. Lahat sila ay gustong makita. Mabuti, lahat sila ay nais na tingnang mabuti, dahil, ang lahat ng ito ay tungkol sa Young Master." Maging ang martial arts showdown sa pagitan nina Jingzi at Long Audi, o sa Red Mansion na isinulat ni Yu Xiangrong, lahat ng ito ay galing kay Jingzi, kaya kahit anong gusto nilang panuurin, ito ay para kay Jingzi. Nang dumating si Zi, iniisip ito, itinaas ni Yu Xiangrong ang mga sulok ng kanyang bibig sa magandang kurba, ngunit sa kanyang mapayapang mga mata, mukha pa rin siyang walang muwang.
Biglang natahimik ang dalawa pang babae na kakasalita lang matapos marinig ang sinabi niya. Oo, kahit anong tingnan mo, nakatingin ka sa kanya. Buti naman. Sa pag-iisip tungkol dito, ang isa sa tatlong babae ay nakaupo sa harap ng bintana, at ang dalawa pa ay nakatayo sa magkabilang gilid niya, nakatingin sa labas ng bintana, lahat ay nalilito sa pag-iisip. Agad na tumahimik ang silid. Bukod kay Yu Xiangrong, ang dalawa pang babae sa silid ay sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu. Kung nakita ni Jingzi ang eksenang ito sa eksena, mabigla siya, paano magkakasama ang tatlong babaeng ito, na sa tingin niya ay hindi magkatugma. Lumalabas na mahigit isang buwan na mula nang umalis si Jingzi sa Jingzhou. Sa mahigit isang buwan na ito, napakaraming bagay ang nangyari. Pagkaalis ni Jingzi, bagamat si Zhou Xining ay may trabaho pa rin bilang bookkeeper, ang kanyang puso ay nakatuon sa The Newspaper. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Jingzi bago siya umalis na kailangan niyang gumawa ng magandang trabaho at ibalik ito kapag bumalik siya. Bigyan siya. Dahil dito, minsan ay hindi na rin siya pumunta sa morning court dahil ang oras ng paglalathala ng pahayagan ay sumasalungat sa morning court, at gusto niyang bantayan ito. Sa kabutihang palad, pinanood din siya ni Andy ng dyaryo at hindi siya sisihin. Pagkaalis ni Jingzi, inilaan ni Zhang Xiaoyu ang kanyang sarili sa pagpapatakbo ng Zhangja Winery at Wenxiangzhou. Nasa tamang landas ang Zhangja Winery at kakaunti lang ang dapat gawin, kaya mas nag-focus siya sa Wenxiangzhou. Pagkatapos ng lahat, bukod sa negosyo ng restaurant, ang pinakamahalagang bagay sa Wenxiangzhou ngayon ay ang pagbebenta ng mga pahayagan at hayaan ang mananalaysay na magkwento sa mga pahayagan sa bulwagan sa ibaba araw-araw. Ito rin ang ibinigay sa kanya ni Jingzi, at dapat niyang gawin ito ng maayos. Nagkausap muli sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu dahil sa usaping pahayagan. Pagkatapos ng pabalik-balik, at ang relasyon nila ni Jingzi, naging pamilyar sila sa isa't isa. Chapter 687, Call Me Second Sister, Second Update. Please subscribe. Kung tungkol sa hitsura, ito ay mas simple. Bago nakilala si Jingzi, si Yu Xiangrong ay kasing kaakit-akit at banayad tulad ng isang tahimik na lawa, na walang natitira kahit na hangin. Matapos makilala si Jingzi, ang kanyang buhay ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Naglakas loob siyang tumangala, nang ahas siyang magsalita, at nagsimula siyang magsulat tungkol sa Red Mansions. Kapag dumami ang mga tao sa lungsod ng Jingzhou na tinalakay ang Red Mansions, magbabago si Yu Xiangrong. Maging napakasaya. Ito ay ibinigay sa kanya ni Jingzi bago siya umalis sa Jingzhou, kaya gusto niyang gawin ito ng maayos para sa kanyang pagbabalik, magkaroon siya ng lakas ng loob na tumayo sa kanyang harapan at itaas ang kanyang ulo ng may pagmamalaki. Dahil nagsulat siya tungkol sa mga Red Mansion na ilalathala sa isang pahayagan, kailangan niyang harapin ang pahayagan, at natural na nakilala niya si Zhou Xining. Alam niya na si Zhou Xining ang pangalawang kapatid ni Jingzi, at nakaramdam siya ng natural na pakiramdam ng pagiging malapit sa kanyang puso ng walang dahilan. Kaakibat ng pagiging magiliw ni Zhou Xining kapag kaharap ang Zhaohan baby, mas naging malapit ang relasyon ng dalawa. Sa makatuwid, bilang karagdagan sa pagsulat ng Red Mansion sa bahay, ang mga aktibidad ni Yu Xiangrong ay madalas na napupunta sa tanggapan ng pahayagan ng Dan, at pagkatapos ay dinala siya ni Zhou Xining sa Wenxiangzhou upang makita kung gaano katanyag ang kanyang kwento. Pagkatapos ng pabalik-balik na ganito, mas naging pamilyar ang tatlong babae sa isa't isa. Sa pagtingin sa mataong tao sa ibaba, naganap ang pag-uusap sa itaas. Hoy! Paminsan-minsan, pinag-uusapan ng mga tao si President Jing mula sa ibaba. Marahil ay dahil sa eksena kaya napabuntong hininga si Zhou Xining. Tumangala si Zhang Xiaoyu sa kanya at mahinang sinabi, Zhou Shiren, nami mismo ba ang young master? Bahagyang namula ang mga pisngi ni Zhou Xining, ngunit walang alinlangan siyang tumango, pagkatapos ay tumingin kay Zhang Xiaoyu at sinabing, Xiaoyu, magkakilala tayo. Napakatagal na, kaya huwag mo akong tawaging Zhou Shiren. Parang kakaiba. Kung hindi mo ito pansinin, maaari mo akong tawaging pangalawang kapatid. Hindi, huwag mo na pansinin. Saglit na natigilan si Zhang Xiaoyu matapos itong marinig. Halatang medyo flattered. Bagamat matagal na niyang kilala si Zhou Xining, at sa buwan pagkatapos umalis ni Jingzi, mas madalas silang nag-uusap at mas casual na nag-uusap, ngunit kung tutuusin, miyembro siya ng ikalimang baitang Zhongshosh, at siya rin ang pangalawang kapatid na babae ni Jingzi. O, hindi lang ito kasing simple ng pangalawang kapatid, kung hindi, paanong magkakaroon ng bundok at magkahiwalay na tula at parang, ang bundok at pag-iibigan mo ay parang, ang bundok at pag-iibigan mo ay parang isang tula at tula. Maaaring patagin ang mga dagat. Sa makatuwid, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, si Zhang Xiaoyu ay humanga kay Zhou Xining, at ang titulong, Second Sister, ay hindi rin maabot para sa kanya. Kaya naman naging seryoso siya, at idinagdag sa mahinang boses, ay, pwede ba talagang maging okay? Pangalawa lang kapatid ko, anong hindi okay? Nakita ni Zhou Xining na ang matalinong maliit na batang babae sa kanyang harapan ay sobrang gusot, at biglang nakaramdam ng pagkalito. Gustong tumawa. Noong unang umalis si Jingzi sa Jingzhou, siya ang namamahala sa pahayagan ng Dan, at hindi maiiwasang pumunta sa Wenxiangzhou upang i-publish ang pahayagan.
Noon lang niya napagtanto na ang maganda at nakangiting batang babae na ito, bukod sa pagiging tindera ng Zhangja Winery, ay naging may-ari din ng Wenxiangju. Tindera. Sa totoo lang, hindi siya komportable sa oras na iyon. Aagawin lang ito ng kanyang mga kapatid na babae sa kanya, ngunit hindi siya papayag kung susubukan ng mga tagalabas na agawin ito mula sa kanya. Kaya sa mga unang araw, hinarap niya si Zhang Xiaoyu ng may pagkiling at tuwid na mukha, hanggang sa kalaunan ay nakita niya na inilagay ni Zhang Xiaoyu ang lahat ng kanyang lakas sa Wenxiangju at hindi man lang pinansin ang sarili niyang tindahan ng alak. Gumising siya ng maaga at late na nakabalik, at maraming beses kapag dito siya natutulog, lamambot ang puso niya. Dahil dito, naging mas malumanay ang kanyang ugali, at sa proseso ng pakikasama kay Zhang Xiaoyu, naantig siya sa kaseryosohan at dedikasyon ni Zhang Xiaoyu. At sa pag-alis ni Jingzi ng mas matagal at mas matagal, paano pa niya naiisip na magselos? Dahil naglakas loob si Zier na ibigay sa kanya ang ganoong mahalagang pag-aari ni Wen Xiangju, nangangahulugan ito na malaki ang tiwala nito sa kanya. Sa hinaharap, tiyak na magiging kapatid niya ito, kaya paano kung tawagin niya ang kanyang pangalawang kapatid na babae ngayon? Inaliw ni Zhou Xining ang sarili sa kanyang puso, pagkatapos ay tumingin kay Zhang Xiaoyu, bahagyang ngumiti at sinabing, ano, ayaw ni Xiaoyu. Oo, oo. Si Zhang Xiaoyu ay medyo nasasabik, at mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay, na may patong ng ambon sa kanyang mahabang pilikmata, at agad na sumigaw, pangalawa. Pangalawang kapatid. Bagamat medyo hindi makatotohanan ang ganitong uri ng eksena na makakamit lamang sa panaginip, nasisiyahan si Zhang Xiaoyu. Tumango si Zhou Xining at nakangiting hinawakan ang kanyang kamay, hindi ba't napakasipag mo dahil binubuli ka ng aking Zier? Kaya, tinatawag mo akong pangalawang kapatid, iyon ang dapat mong gawin. Sinabi ito ni Zhang Xiaoyu sa buong mukha niya. Namula siya at agad na naging katulad ni Yu Xiangrong, medyo nauutal, pangalawa. Ikalawang kapatid, ako. Hindi, Mr. Young Master hindi. Hindi mo ako binubuli. Sa puntong ito, si Zhang Xiaoyu ay bamantong hininga, gusto talaga ni Xiaoyu na hayaan ang Young Master na ay bully ako, ngunit ang Young Master ay sobrang abala, paano siya magkakaroon ng oras para alagaan ako? Hanggat siya ay naglalaan ng kaunting oras upang makipag-usap sa akin, Xiaoyu ay masisiyahan. Pagkatapos, nang marinig ang sinabi ni Zhang Xiaoyu, nakaramdam ng kaunting simpatiya si Zhou Xining para sa kanya. Kaya dumura siya at ipinagtanggol siya, napakabait na babae ni Xiaoyu, ngunit hindi alam ng bastard na ito kung paano ito pahalagahan. Walang oras. Noong nasa Jingzhou siya, napakarami niyang. Sa kalagitnaan, napagtanto ni Zhou Xining na si Jing noong nasa Jingzhou pa si Zi, sinusubaybayan pa rin niya ito. Maging si Wang Yingqiu ay nalaman niya. Mukhang wala na talaga siyang oras para manligaw kay Zhang Xiaoyu. Hindi siya nang ahas. Kaya bahagyang namula siya at mabilis na binago ang kanyang mga salita, huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Pagbalik niya, sasabihin ko sa kanya ang lahat tungkol sa kung gaano ka nagsumikap sa panahong ito. Well. Tumango si Zhang Xiaoyu at mahinang sumagot, malinaw. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng tubig, at ang kanyang puso ay lalong nagagalak. Sa oras na ito, si Yu Xiangrong, na nakaupo sa mesa at pinapanood ang dalawang babaeng nag-uusap, ay sumulyap sa ibaba at nakasimangot. Dalawang kapatid, tingnan mo. Kung pag-uusapan, si Yu Xiangrong ay anak ng tagapagtanggol ng bansa, at ang kanyang katayuan ay napakataas. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagiging magiliw, nag-alinlangan siya kahit na makipag-usap sa kanila noong siya ay unang dumating. Ang relasyon sa kanya ay natural na mas malapit, at dahil sa kanyang edad, tinawag nilang lahat ang kanyang kapatid. Nang marinig ang boses ni Yu Xiangrong, tumigil sa pag-uusap sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, pumunta sa bintana at tumingin sa labas, puno rin ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Hoy, anong nangyayari? Bakit umaalis ang lahat? Sa isang quarter ng isang oras, ang mga pahayagan ay ibebenta. Oo, ayaw na ba nilang magbasa ng dyaryo? Zhou Xining at Zhang Xiaoyu isang tanong at isang sagot ang sinabi niya. At sa labas ng pinto ng Wenxiangju, may isang dagat ng mga tao na nagsisiksikan ngayon lang. Ang hindi tinatagusan ng hangin ng mga tao, sa ilang kadahilanan, lahat ay nagkahiwa-hiwalay, at ang ilan ay tumakbo palabas ng kalye. Ilang sandali lang ay umalis na ang kalahati ng mga tao sa ibaba, at ang mga natitirang tao ay naglalakad na rin palabas. Ikalawang kapatid, sandali. Magpapadala si Xiaoyu ng isang tao sa ibaba upang alamin kung ano ang nangyari. Tumango si Zhou Xining nang hindi ginagalaw ang kanyang mga mata mula sa ibaba. Pagkatapos magsalita ni Zhang Xiaoyu, binuksan niya ang pinto at lumabas. Chapter 688, dapat ba akong magbihis din? Unang update mangyaring mag-subscribe. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo si Zhang Xiaoyu. Dahil sa sobrang bilis niya sa pagtakbo at hingal na hingal, ang matambok na figure na nakabalot sa mahabang slim na palda na suot niya ay lumundag din sa kanyang mabilis na paghinga, nakagilahil alas. Si Zhou Xining ay nakatayo roon, pinagmamasdan ng lahat ng tanawin, at hindi maiwasang isipin sa kanyang puso, ang brat na ito ay may masarap na panlasa, at talagang marunong siyang pumili ng mga tao, at nakaramdam siya ng kaunting inggit sa kanyang puso. Pero nung naisip ko, nag-react agad ako. Hindi, mayroon siya nito, at ganoon din ako.
Kaya, mahinahon niyang ibinuka ang kanyang dibdib at nakaramdam ng kagaanan na hindi siya mababa kay Zhang Xiaoyu. Tumakbo lang si Zhang Xiaoyu, namumula ang kanyang mga pisngi, at ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik na hindi lumilitaw sa napakaraming araw. Natural, wala siyang intensyon na bigyang pansin ang bawat kilos ni Zhou Xining. Tubig, tubig. Pagkatapos isara ang pinto, humingi ng tubig si Zhang Xiaoyu habang hinihingal, ikalawang kapatid na babae, Xiangrong. Ako, alam ko kung ano ang nangyayari. Muli siyang sinulyapan ni Zhou Xining. Tumingin ako sa ibaba ng isang beses at nakita kong kakaunti na lang ang natitira sa labas ng pinto ng Wenxiang Residence, at wala pang quarter ng isang oras ang natitira bago ibenta ang pahayagan. Tila ito ay isang foregone conclusion na ang pahayagan ay hindi ibebenta sa oras na ito. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Paano magiging masaya si Zhang Xiaoyu? Kaya nalilitong tanong ni Zhou Xining, Xiaoyu, ano ang nangyari? Bumalik. Humigop ng tubig si Zhang Xiaoyu bago naglabas ng tatlong salita. Bumalik ka. Sinong bumalik? Nagtanong si Zhou Xining sa kalagitnaan, pagkatapos ay biglang natigilan, sino pa ang maaaring bumalik? Ang kwento ng kompetisyon sa martial arts na orihinal na inilathala sa mga pahayagan ay umabot na sa kasukdulan sa paglahok ni Jingzi. Ngayon lahat ng tao sa Jingzhou ay pinag-uusapan ito pagkatapos ng hapunan. Lalo na ang tunggalian nina Jingzi at Long Audi ay nakaantig sa puso ng napakaraming tao. Tungkol sa dahilan kung bakit napakaraming tao ang pinipiling umalis nang hindi bumibili ng pahayagan, maliban sa pagbalik ni Jingzi, ano pa kaya ang mayroon? Nang magtanong si Jingzi, sigurado ang lahat kung sino ang nanalo sa tunggalian kay Long Audi, at talagang hindi na kailangang magmadali upang bumili ng pahayagan. Nakabalik na ba ang Young Master? Tumayo din si Yu Xiangrong, kumikislap ang kanyang mga mata, at wala na doon ang kaakit-akit at walang muwang na aura. Uminom si Zhang Xiaoyu ng tubig at tumango, ngunit pagkatapos ay umiling. Ang aksyon na ito ay nalito sa dalawang babae. Nalilitong tanong ni Zhou Xining, Xiaoyu, ano ang ibig mong sabihin sa pagtango at pag-iling muli? Narinig ko mula sa mga tao sa labas na kakapasok lang ng His Royal Highness sa kanlurang gate. Papunta kami sa palasyo sa Jingzhou City, ngunit walang binanggit ang pangalan ng Young Master, kaya umiling ako. Ngunit pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti at sinabing, ngunit ang Young Master ay umalis ng lungsod kasama ang kanyang Royal Highness, ang prinsipe. Kapag ang kanyang kamahalan ay bumalik, ang Young Master ay tiyak na babalik din, kaya ako ay titango. Ang kanyang pagsusuri ay tila hindi nagkakamali para kay Zhou Xining, at hindi na siya nag-aalala kung ang pahayagan ay ibebenta o hindi. Tumalikod na siya at naghanda sa paglalakad palabas. Mabilis siyang hinawakan ni Zhang Xiaoyu nang makita niya ito. Pangalawa ate, saan ka pupunta? Lahat ng nasa ibaba ay nagsisiksikan na sa kalye, hindi tayo makikisiksik. Lumingon si Zhou Xining at ngumiti. Sino bang nagsabing iipit ako sa karamihan? Hoy, saan pupunta ang pangalawang kapatid na babae? Pupunta ako sa korte. Kung susundan ni Jingzi ang kanyang kamahalan ng Crown Prince pabalik sa kabisera, ang una niyang prioridad ay ang pumunta sa palasyo upang magulat sa banal na espiritu. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa labas, kaya paano kung sumingit si Zhou Xining? Ang pinakamagandang paraan ay dumiretso sa palasyo para dumalo sa korte ngayon para makita mo siya ng maaga. Nang makita si Zhou Xining na umalis sa silid at bumaba, hindi na siya nakita sa bintana pagkaraan ng ilang sandali. Sinabi ni Zhang Xiaoyu na may kaunting inggit, Xiangrong, mas mabuti ang pangalawang kapatid na babae. Gusto kong pumunta. Pwede na tayong pumunta sa court at makita si Young Master kanina. Hindi ito katulad natin. Dito na lang tayo maghihintay. Hoy, Xiangrong, anong ginagawa mo? Wala ka na bang balak magsulat? Sabi ni Zhang Xiaoyu. Habang nagsasalita siya, nakita niya si Yu Xiangrong na nagsisimulang alisin ang mga panulat, tinta, papel at mga inkstone sa mesa. Alam mo, madalas na pinagtatawanan ni Zhang Xiaoyu at Zhou Xining ang kabaliwan ni Yu Xiangrong dahil kadalasan ay pumupunta siya rito at nagsusulat buong araw. Kung hindi sila pumunta para yayain siyang kumain, maaari siyang magpatuloy sa pagsusulat. Alauna pa lang, bakit nag-iimpake na siya ng mga gamit at mukhang wala na siyang balak magsulat? Sister Xiaoyu. Bumalik si Xiangrong Xiang. Magsisimula na tayong magbenta ng dyaryo mamaya. Bagamat nakaalis na ang lahat, pagkatapos magbenta ng dyaryo, magkakaroon ng lecture sa Red Mansion sa bulwagan sa ibaba. Di ba sabi mo makikinig ka ngayon? Tingnan natin kung ano ang reaksyon ng lahat. Ito, hindi pa huli ang lahat para pakinggan itong muli, at pinagsalikop ni Yu Xiangrong ang kanyang mga kamay, na parang nag-ipon siya ng lakas ng loob, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, anyway, nakabalik na ang Young Master. Hindi na kailangang makinig sa kanilang mga reaksyon, makinig ka lang sa Young Master. Pagkatapos ng pagsasalita, idinagdag ko sa aking isipan, orihinal na ang kwentong ito ay pag-aari ng Young Master, at isinulat ko rin ito sa Young Master. Sa oras na ito, biglang natauhan si Zhang Xiaoyu. Pinag-krus niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at tumingin kay Yu Xiangrong, na patuloy na nakangiti, na nagpapanik kay Yu Xiangrong. Ate Xiaoyu, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nako, hindi ko masabi.
Gusto na pala ni Xiangrong na umuwi para maligo at magpalit ng damit, at magayos ng buhok sa tabi ng bintana. Dilaw ba ang dikal sa salamin? Kung kay Zhu Xining, Zhang Xiaoyu, siguradong hindi ako maglalakas loob na magbiro ng ganito, ngunit si Xiangrong ay may matamis na ugali at mukhang walang muwang na hindi ko maiwasang asarin siya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mukha ni Yu Xiangrong ay lubos na namula, Sister Xiaoyu. Hindi, ako lang. Habang sinasabi niya ito, hinailan niya ang sulok ng damit niya. Noong nililigpit niya ang kanyang panulat, tinta, papel at inkstone, may nakita siyang mantsa ng tinta. Bago niya ito mapunasan, pinunasan niya ito sa itaas na gilid ng palda, at pagkatapos ay seryosong sinabi, Sister Xiaoyu, nakikita mong marumi ang palda ko, kailangan kong umuwi at magpalit nito. Well, sinabi ng tatay ko noon na gusto kong magpasalamat sa iyo, Mister, babalik ang tatay ko mula sa court mamaya. Sa kalagitnaan, nang hindi hinintay ang reaksyon ni Zhang Xiaoyu, mabilis niyang itinaas ang kanyang palda at tumakbo pababa. Ibang-iba ito sa tahimik at kaakit-akit niyang ugali noon. Tumingin si Zhang Xiaoyu sa walang laman na hagdanan at bigla siyang tumawa. Hindi pa rin sinasabi. Hindi ba ako ginagawang tanga nito? Umiling si Zhang Xiaoyu, at biglang napagtanto ang isang napakaseryosong problema. Ang isa sa tatlong mabubuting kapatid na babae na narito noon ay pumunta sa palasyo upang makita siya, at ang isa ay bumalik sa bahay upang maghintay. Baka susundan talaga siya ng young master pagdating ng susunod na court. Kahit na bumalik ang Lord Protector sa Lord Protector's mansion, hindi niya masabi. Parang siya lang sa tatlong naghihintay dito, at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Nako, ang pinaka nakakaawa na tao ay ang sarili ko. Gayunpaman, si Zhang Xiaoyu ay hindi naaawa sa kanyang sarili, dahil inilagay niya ang kanyang posisyon ng napakababa, at ang selos ay hindi ang kanyang karakter. As long as she can see him, no matter sooner or later, she's very satisfied. Dito nakatira si Wen Xiang at palaging darating. Paano kung magbibihis din ako? Sa pag-iisip nito, isang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Zhang Xiaoyu, at itinaas niya ang kanyang kamay upang isara ang mga bintana. Chapter 689, hindi pinag-uusapan ang pagbabayad ng kabaitan, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Jingzhou, ang Imperial Palace. Sa loob ng Jinluan Hall. Sa oras na ito, ang escort general na si Sui Shouyiren ay namamahagi ng mga pahayagan ngayon. Dahil bago umalis si Jingzi, sinabi niya sa opisina ng pahayagan na sa araw na inilabas ang bawat isyu ng pahayagan, dadalhin ito ng mga tao mula sa Ministry of Current Affairs na dumating sa korte sa palasyo. Itinuring din sila bilang mga ministrong sibil at militar ng dinastiyang Manchu. Maginhawa para sa amin. Siyempre, ang 100 tael ng pilak na ginamit sa pagbili ng pahayagan ay na-blackmail pa rin mula sa Taifu by Qingyuan. Napaka-maalalahanin ni President Jing. Nasa kanluran siya ng Jin, ngunit nagmamalasakit pa rin siya sa korte. Kailangan talaga nating magpasalamat kay President Jing. Ang taong nagsalita ay ang tagapagtanggol ng bansang si Yu Sheng. Mula noong si Yu Xiangrong dahil matapos sumikat ang kwento ng Red Mansion matapos mailathala sa pahayagan, bumuti rin ang kanyang pagkatao. Mas marami siyang kausap araw-araw at naging masayahin. Bukod dito, ang magagandang kwento tungkol sa kanya ay nagsimulang kumalat sa buong Jingzhou City. Ito ay isang bagay na hindi kailanman ng ahas na isipin ni Yu Guogong. Dahil dito, naging masigla muli ang kanilang Duke Protector's Mansion, at halos lumampas sa threshold ang mga taong dumating para mag-propose ng kasal. Tinanggihan ni Yu Sheng ang mga panukala ng maraming tao para sa kasal noon, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Sinabi rin niya sa kanila sa banayad na paraan na ang kanyang anak na babae ay naramdaman na niya na siya ay pag-aari ng isang tao, at siya rin ay sadyang nagpahiwatig na ang kanyang manugang ay walang iba kundi ang presidente ng The Newspaper. Sinasabing ito ay nagpapahiwatig, ngunit ito ay walang alinlangan na nakasaad. Dahil napagdesisyonan niyang si Jingzi ang magiging manugang niya, ngayon ay muntik nang maging iskolar ang tagapagtanggol. Ang kanyang pang-araw-araw na libangan ay pumunta sa Wenxiang residence pagkatapos ng korte, kung saan maaari siyang uminom ng matapang na alak at pagkatapos ay makinig sa mga pahayagan, na tinatawag na suporta. Nagtatrabaho ang anak na babae at manugang. Kung bakit hindi siya nagbabasa ng dyaryo ng mag-isa, ito ay dahil hindi niya alam ang ilang mga karakter at hindi niya ito mabasa kahit na gusto niya. Nang pumunta siya sa korte, ang paghihip kay Jingzhi ay naging isang kinakailangan para sa kanya, at lahat ng uri ng bahaghari na umutot ay sunod-sunod na lumitaw. Ang mga ministro sa paligid niya ay matagal nang pagod na marinig ang tungkol dito, at sila ay walang pakialam sa oras na ito. Lahat ng nakakuha ng pahayagan ay mabilis na nagsimulang basahin ito, at ang napakalaking Jinluan Palace inside, bukod sa boses ni Yu Sheng, tanging tunog ng pagpipihit ng papel ang narinig. Walang tumugon, at naiinip si Yu Sheng. Nang makita ang iba na nagsisimula ng magbasa ng mga pahayagan, nakaramdam din siya ng matinding pangangati. Gayunpaman, hindi siya marunong magbasa ng mga karakter na Chinese, kaya nakatitig lang siya. Galing, may biglang nagsabi. Ang ministro pala ang unang ipinadala sa pahayagan. Pagkabasa nito ay napabuntong hininga siya sa emosyon.
Hindi ko inasahan na napakataas pala ng kasanayan ni President Jing sa martial arts. Natalo niya ang isa mula sa paksayon ng Kunlun sa isang galaw. Nakakapanabik. Ang kawawang si Long Audi ay tinawag na, ang isa mula sa paksayon ng Kunlun, sa bibig ng ministro. Hindi man lang niya karapat-dapat ang isang pangalan. Ang pangunahing dahilan ay si Jing Zi ay nagmula sa Imperial Court. Kung ikukumpara sa mga alagad ng sekta, siya ay isa sa kanyang sarili, kaya tuwang-tuwa ang mga ministro nang makita nilang maaaring manalo si Jing Zi. Hoy, Mr. Song, napaka-on-great mo. Kailangan mo lang makita ang iyong sarili. Kung sasabihin mo sa akin, ano ang iniisip natin? Ikaw ay isang tunay na Ginoo na hindi nagsasalita sa pahayagan. Si Mr. Song ay hindi nagsasalita tungkol sa pagbabayad ng kabaitan. Ang taong ito na, spoiler, ni Song Shilang ay agad na nagpukaw ng kawalang kasiyahan at pagkubkob mula sa iba. Si Yu Sheng lang ang natuwa at agad na bumuga ng isa pang wave ng rainbow farts, napakagaling talaga ni President Jing. Kung makakasama ko ang martial arts competition, kaya ko itong dalhin. Ang martial arts leader na ito ay simpleng ilaw ng Imperial Court. Napabuntong hininga si Yu Shengman na may damdamin. Humph! Sa oras na ito, lumitaw ang isang hindi pagkakatugma na boses. Bagamat hindi maingay, medyo halata pa rin at biglaan sa court kung saan ang iba ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo. Bay, anong pinapahiya mo? May problema ka ba sa akin? Haha, wag mong sabihing hindi siya mananalo sa martial arts leader, so what if he is the president of the newspaper, and he represents the court, not the sect? Ang pagsali niya sa martial arts competition ay nangangahulugan lang na hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Sa 32 araw ng pagkawala ni Jing Zi, si Bai Qingyuan ay namuhay ng napaka-komportableng buhay. Bagamat kailangan pa niyang makipag-away kay Yu Sheng araw-araw kapag pumunta siya sa korte, ngunit pagkatapos maranasan ang after Jing Zi ng iba't ibang masasamang salita, ang pinsalang idinulot ni Yu Sheng sa kanya ay baliwala. Hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Bai Qingyuan, tutor ka rin naman. Bakit hindi ka magsulat ng ilang magagandang tula? Ano ang magagawa mo para sa libu-libong scholar sa Angguo? Ayon sa iyong loika, hindi mo ba ginagawa ng maayos ang iyong trabaho? Sinabi ni Yu Sheng ng masama, at si Jing bagamat ang presidente ay presidente ng isang pahayagan, gumagawa din siya ng alak, gumagawa ng mga tula at liriko, at tinuturuan ng aking pamilya na si Xiangrong na isulat ang kwento ng Red Mansions. Mag-isa rin siyang pumunta sa Jingxi para mag-cover ng mga kompetisyon sa martial arts at nangunguna sa landas. Kung hindi sila maituturing na ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho, umaasa ako na hindi gagawin ng tama ang lahat ng mga trabaho nila sa korte. Mula nang makilala si Jing Zi at makinig sa maraming pahayagan, naipasa na ni Yu Sheng ang paunang yugto kung saan maaari lamang siyang gumamit ng mga pagmumura. Ang kanyang sinabi ay napakamakatwiran at nakakumbinsi na kahit si Bai Qingyuan mismo ay walang masabi, at ang ibang mga ministro ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Si Yu Sheng ay lubos na ipinagmamalaki at sinabi, "Gayon din, Bai Qingyuan, maaari mong basahin ang pahayagan na ito ngayon, salamat din kay Pangulong Jing, kung hindi, makikita mo ito." Okay lang na huwag makinig dito, sabi ni Bai Qingyuan nang marinig ito, hinimas-himas niya ang kanyang balbas at galit na tumingin, "Nagbayad ako ng dyaryo, okay." Nakaramdam siya nang hinanakit nang banggitin niya ito. Nangikil si Jing Zi ng 100 tael ng pilak mula sa kanya, ngunit naubos niya ito. Inanyayahan ni Chen ang lahat na magbasa ng pahayagan, ngunit walang pumuri sa kanya. Sa halip, sinabi nilang lahat na si Jing Zi iyon. Ito ay hindi mabata. Oh, magkano ang halaga ng isang pahayagan? Nanghihinayang sinabi ni Yu Sheng, "Hinihiling ko sa iyo na magbayad para bigyan ka ng mukha." Karamihan sa mga tao ay walang pagkakataon na bayaran ito. Huwag kang mangmang. Ako, sabi ni Bai Qingyuan gamit ang matandang boses. Muntik na siyang masuka ng dugo. Sa oras na ito, dumating na rin si Zhou Xining sa Jinluan Palace. "Narito ako upang makita ka, kamahalan." Si Zhou Xining ay unang sumaludo, at pagkatapos ay nagpaliwanag, "Kamahalan, ngayon ang araw kung kailan inilathala ang pahayagan, kaya pumunta si Wei Chen sa Wenxiang mula sa opisina ng pahayagan, at ang mga kaayusan para sa pulong ay naayos na, kaya siya ay dumating ng medyo huli." Ikanaway ni Emperor An ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Hindi pa huli ang lahat, tama lang." Kaya tumayo si Zhou Xining at hindi binanggit ang pagbabalik ng prinsipe. "Kamahalan." Sa sandaling ito, ang isang gwardya ng palasyo ay tumakbo ng balisang at malakas na nagulat, "Ang iyong kamahalan, kanyang maharlikang prinsipe ng korona, ay bumalik sa Beijing." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ibinaba ng lahat ng mga ministro ang mga pahayagan sa kanilang mga kamay, at ang kanyang maharlikang prinsipe ng korona ay bumalik sa Beijing. Ibig sabihin nakabalik na rin si Jing Zi. Sa matalas na dila ni Jing Zi, ang marinig ang nangyari sa martial arts tournament mula sa sarili niyang mga salita ay tiyak na mas kapana-panabik kaysa magbasa sa mga pahayagan. Kaya lahat ay lubos na nasa sabik. At si Emperor An ay nasa mataas na espiritu. Nang bumalik si Sumoyan mula sa Jingxi, minsan na siyang nagpadala ng mensahe. Nauna niyang alam kaysa sa iba na malapit nang bumalik si Sumoyan, ngunit hindi niya alam kung anong araw iyon.
Nang ibalita ito ng gwardya, iyon ang pinakamagandang balita na natanggap niya sa mga araw na ito. Gusto niyang makita ang kanyang anak na si Sumoyan, at gusto rin niyang makita si Jingzi. Noong si Jingzi ay nasa Jingzhou, ang pagpunta sa korte araw-araw ay higit na kawili-wili. Sa 32 araw nang wala si Jingzi, medyo na-miss niya ito. Kaya't tumayo si Emperor An, ngumiti at iwinagayway ang kanyang kamay, bilasan mo at dalhin sila sa palasyo. Kabanata 670, Kamahalan, nararapat kang parusahan. Unang update, humihingi ng buwanang tiket. Sa maikling panahon, pumasok si Sumoyan sa ilalim ng escort ng mga gwardya ng palasyo. Para naman sa panauhin ng prinsipe, si Feng Lianruo, diretso siyang bumalik sa East Palace. Magagawa ni Sumoyan ang mga bagay tulad ng pag-uulat sa korte ng mag-isa. Kung ikukumpara sa bago siya umalis, tila dumaan si Sumoyan sa maraming pagbabago, hindi dahil marami siyang nagawa, ngunit higit sa lahat dahil naglakbay siya mula sa Jingxi pabalik sa Jingzhou. Ito ay maalikabok at ang mga pagbabago sa buhay ay normal. At sadyang hindi siya bumalik sa East Palace para maglinis muna, para lang iharap ang pinaka-primitive na estadong ito sa harap ng mga opisyal ng sibil at militar at ni Emperador An, para malaman ng mga tao ang kanyang pagsusumikap. Anak, nakikita ko ang aking ama. Sa mahigit isang buwan, ito ang pinakamatagal na panahon na nawala si Sumoyan sa Jingzhou, at medyo natagalan ang pagsaludo. Ligtas si Moyan. Sabi ni Emperor An, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay nagtanong ng Mausisa, Moyan, nasaan si President Jing? Hindi mo na siya uuwi, di ba? Tinanong ni Emperor An kung ano ang gusto ng ibang mga ministro. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay hindi kailanman naging isang taong naglaro sa pamamagitan ng sentido komon. Pagbalik niya sa Jingzhou, pwede na siyang umuwi at matulog muna. Tumingin si Sumoyan sa paligid niya, nakaramdam ng kaunting kalungkutan, dahil nalaman niyang ang reaksyon ng lahat ay katulad ng reaksyon ni Andy. Parang walang pumapansin sa kanya, lahat sila ay naghihintay ng balita mula kay Jingzi. Napangiti siya ng mapait, dahil alam din niyang may mga kwalifikasyon si Jingzi para makapaghintay sila, at agad na inayos ang kanyang estado. Kamahalan. Gaano ito hindi nararapat? Sa oras na ito, si Bai Qingyuan ang unang nagsalita, si Pangulong Jing ay matagal nang wala sa Jingzhou. Ang unang bagay na dapat niyang gawin sa pagbabalik niya sa Beijing ay pumunta sa palasyo upang magulat sa kanyang trabaho, ngunit umuwi siya ng pribado. Hindi ba't nangangahulugan na hindi niya ito sineryoso ng kamahalan? Gaya ng kasabihan, hindi mababago ng aso ang kanyang ugali ng pagkain ng tae, at tiyak na hindi mababago ni Jingzi ang kanyang ugali ng pag-spray sa kanyang pagbabalik, kaya handa si Bai Qingyuan na maghukay ng ilang mga butas para sa kanya bago siya mag-spray ng kanyang sarili. At walang mali sa sinabi niya. Kung diretsyong umuwi si Jingzi sa halip na pumasok sa palasyo, talagang nakagawa siya ng malaking bawal. Sa oras na ito, kahit sina Yu Sheng at Zhou Xining ay hindi makakapagsalita para sa kanya. Pare, si President Jing ay talagang napakahusay at marami na siyang nagawa para sa korte. Gayunpaman, kung aasa siya sa kanyang talento at hahamakin ang korte, ito ay medyo labis. Sana ay hindi ito tiisin ng aking ama. Hindi pinabayaan ni Sumoo ang sarili sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay lumaban ng mag-isa, ngunit tumayo at pinanagot si Jingzi kasama si Bai Qingyuan. Bagamat ito ay medyo nagdaragdag ng insulto sa pinsala, ang iba ay hindi makahanap ng kasalanan. Mahigit isang buwan na ang nakalipas, nang ayusin ni Emperor An si Sumoyan na pumunta sa Jingxi kasama si Jingzi, nakaramdam ng matinding pang-aapi si Sumoo, dahil alam niya na kung magiging maayos si Sumoyan at ang iba pa, si Sumoyan ay malalagay sa gulo kahit nasa gitna man siya o mababang hukuman. Ang prestihiyo ay tataas ng husto. Noong nakaraang buwan, ang impormasyong ipinadala pabalik mula sa Phage sa Jingxi ay nagpakita ng tagumpay ng paglalakbay na ito. Ito ang pinaka-ayaw makita ni Sumoo. Kapag nakuha niya ang pagkakataong ito, natural na hindi niya ito palalampasan. Kung sa wakas ay maakay niya si Sumoo sa Moyan ay ang pinakamahusay. Sa pag-iisip ng ganito, kinusat niya ang kanyang mga mata upang makita ang reaksyon ni Sumoyan, nalaman lamang na sa halip na kabahan siya ay nakangiti. Tumawa. Hindi kaya nagkaroon siya ng conflict kay Jingzi, kaya umuwi si Jingzi, at hindi na niya hinintay na managot si Jingzi. Nang iniisip ang posibilidad na ito, biglang natuwa si Sumoo. Si Emperor An ay medyo napahiya, at lihim na isinumpa si Jingzi, bakit siya nawala ng kontrol sa sandaling ito. Kailan ka hindi makakauwi, ngunit ngayon hayaan ng mga tao na samantalahin ka. Ngunit sa sandaling ito, sa harap ng napakaraming ministro, hindi siya handang magsagawa ng paboritismo, kaya't maitatanong lamang niya, Moyan, ano ang nangyayari? Uuwi na ba talaga si Pangulong Jing? Pare, hindi naman. Sinulyapan ni Sumoyan si Sumoo at nakangiting sinabi, naghiwalay sina Urchin at President Jing sa Jingxi. Bumalik si Urchin sa Jingzhou, habang si President Jing ay pumunta sa Liangzhou dahil narinig niya sa Jingxi na ang mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ay bumalik. Nagsimula silang umatake ng agresibo, at ang digmaan sa Liangzhou ay tensyonado. Dahil si Presidente Jing ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga tao sa Liangzhou.
Nagmamadali sa oras na iyon, nakalimutan ng manugang na sabihin sa kanyang ama sa sulat at imbitahan siya. Tumingin si Andy kay Sumoyan at pinaikit ang kanyang mga mata. Nagmamadaling umalis si Jingzi. Gaano man ito kapura, hindi nito maaantala ang mga lumilipad na kalapati ng Sumoyan na muling maghatid ng mensahe, di ba? Ngunit hindi niya ito ini-report, at kahit na pagdating niya sa Jinluan Palace, hindi niya ito ini-report sa kanya. Sa halip, hinintay niyang tumalon sina Sumowo at Bai Qingyuan at akusahan siya, pagkatapos ay bigla na lang sumulpat at sinampal sila sa mukha. Hindi naisip ni Sumoyan ang ganoong operasyon noon, ngunit ngayon ay alam na niya kung paano ito gagawin. Nangangahulugan ba ito na sinundan niya si Jingzi sa Jinxi sa pagkakataong ito at natutunan ang pamamaraang ito? Sa pag-iisip nito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Andy. Bagamat dapat na mabait ang hari ng isang bansa, dapat ay may pukana din siya. Ang dating Sumoyan ay masyadong mabait at walang pukana. Ipinadala siya ni Emperor An upang sundan si Jingzi, sa malaking bahagi dahil umaasa siyang matututo siya kay Jingzi. Kaunting balat. Ngayon tila ang mga benepisyo ay malaki. Tuwang-tuwa si Emperor An at naisip niya na kailangan niyang matuto pa mula kay Jingzi sa hinaharap. Kaya't ngumiti siya at sinabing, iyon na nga. Sabihin ko lang, si Pangulong Jing ay hindi kailanman naging isang walang ingat na tao na hindi nakakaintindi ng kagandahang asal. Paano niya magagawa ang gayong kabastusan? Pagkatapos sabihin ito, naramdaman ni Emperor An na kailangan ito. Magpadala ng mensahe kay Jingzi Fage minsan, na humihiling sa kanya na dumiretso sa palasyo pagbalik niya dahil alam niyang kayang gawin ni Jingzi ang lahat ng uri ng bastos na bagay. Tumango rin si Sumoyan at nakangiting sinabi, Ama, anak ko ang ministro at si President Jing ay pumunta sa Jingxi sa pagkakataong ito at nakakuha ng malaki. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi nakipag-ugnayan ang korte ng imperial sa mga pangunahing sekta, ngunit sa pagkakataong ito ay direktang kinuha ni Pangulong Jing ang pinuno ng alyansa ng martial arts at nangako. Kaya, Sumoyan. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Jingzi sa Jingxi. Pagkatapos marinig ito, lahat ng mga ministro ay namangha. Ang pagkapanalo bilang pinuno ng alyansa ng martial arts ay sapat na kahanga-hanga. Makakaisip din agad si Jingzi ng ideya na makipagtulungan sa mga pangunahing sekta sa pamamagitan ng Trinidad ng mga opisina ng pahayagan, Wenxiangju, at mga tindahan ng alak. Dapat kong sabihin na ito ay napaka-Jingzi. Sa napakalaking angguo, maliban sa bukod sa kanya, hindi maisip ng mga ministro ang sinumang makakagawa ng gayong kamanghamanghang bagay. Hindi masama, hindi masama, hindi masama. Sinabi ni Andy na, hindi masama, ng 3 beses na sunod-sunod, na nakakaramdam ng higit na kagalakan. Nang itatag ni Jingzi ang pahayagan, nagulat na siya. Kung gagawin niya ito ng maayos, tiyak na magdadala ito ng mga pagbabago sa edukasyon ng angguo. Ngayon ay maaari na niyang kontakan ang lahat ng mga pangunahing sekta. Kung magtagumpay siya, ano ang mangyayari kay Angguo sa hinaharap? Takot sa mga dayuhang kaaway. Hindi lang niya natamaan si Jingzi, ngunit nakatanggap siya ng ganoong papuri. Ang taong nakaramdam ng labis na kalungkutan ay si Bai Qingyuan. Sa sandaling matapos magsalita si Emperor An, muling tumayo si Bai Qingyuan, kamahalan, walang digmaan sa Liangzhou, kaya saan nanggagaling ang digmaan? Siguradong nagpapanggap si Pangulong Jing na nagmamalasakit sa mga tao ng Liangzhou, ngunit sa katunayan ay ginagawa niya ito upang matugunan ang kanyang makasariling pagnanasa. Hindi lamang niya nilinlang ang kanyang maharlikang kamahalan, ngunit nilinlang din niya ang kanyang kamahalan at ang kanyang buong opisyal ng militar. Kamahalan, dapat kang maparusahan. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.